kabilang ang kamakailang pagkumpleto ng $24 million na upgrade sa runway sa Basa Airbase, at nangako na pabilisin pa ang pagpapatupad ng EDCA. Dagdag nito, sa ngayon, may 9 na natukoy na EDCA sites sa buong bansa. Ang mga EDCA site na ito ay nasa loob ng mga base militar ng Pilipinas, kung saan pinapayagan ang mga puwersa ng US na umikot at mag-imbak ng mga kagamitan at supply ng depensa. Wow. Hinikayat naman ni Teka lang, bago tayo dumako dyan, ha? O yung mga utol, no? Kahit na, yun, eto, may meeting na. May meeting, nag-meet na, nagkausap na ang presidente ng China at ng US, President Joe Biden, tapos mag-uusap si President Bongbong Marcos at si President Xi Jinping. So malamang, tapos na yung pag-uusap nila, hindi pa natin nalalaman kung anong mga detalye ng kanila na pag-uusapan, pero tungkol yun doon sa West Philippine Sea, sa dispute, sa usapin, no? Sa issue. Anyway, mga utol, kung ano man ang kanila mapag-uusapan, hindi pa rin nilalayo, and gusto kong pala iparating sa inyo, hindi pa rin nilalayo ng Pilipinas at ng United States of America na may banta pa rin. So tuloy-tuloy pa rin yung EDCA sites, no? Yung Enhanced Cooperation Agreement ng Pilipinas at ng US. Okay? And para i-check natin yung naging usapin ni President Bongbong Marcos at ni Vice President Kamala Harris tungkol sa gagawin sa West Philippine Sea, ay dumako muna tayo dito. Okay? Ito mula to sa government.ph mismo, mga utol. Okay? New release. PBBM. Meeting with US Vice President Kamala Harris centered on West Philippine Sea. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alam naman nating lahat na umattend ang ating presidente si President Bongbong Marcos sa katatapos lamang na APEC 2023 Summit na ginanap sa San Francisco, United States. Okay mga utol, at kasabay noon ay nag-meeting ang ating presidente at ang Vice President ng United States of America ni si Kamala Harris tungkol sa issue sa West Philippine Sea. At yan ang ating pag-uusapan na taalamin mga utol, dahil ito yung title. Biglang natakot ang China. Pilipinas at Amerika nag-usap sa gagawin sa West Philippine Sea. Ano nga ba ang napag-usapan ni Vice President Kamala Harris at na President Bongbong Marcos, partikular sa issue natin sa West Philippine Sea sa China? Ito yung mula kay Ariel TV. Pakisubscribe siya, pakilike rin yung video. Mamaya titingnan natin yung buong detalye dito, yung article mismo na galing sa ating gobyerno. Game na. Ariel TV. 球势力范围，不同任何国家打冷战、热战。 Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Amerika at Pilipinas pinag-usapan ang plano sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang kanyang pakikipagpulong kay US Vice President Kamala Harris ay nakasentro ang Pilipinas sa sitwasyon sa West Philippine Sea. We had a meeting with Vice President Kamala Harris before the beginning of the APEC conference. And we just generally chatted about the issue. He was very interested to know what our assessment was on the situation in the West Philippine Sea. And I just went through the narrative of what had happened in the past few months. And we tried to discuss some of the ways forward. And I think that generally speaking, especially after my meeting with President Xi, which I'm going to have sometime today, after that we'll put together the ways forward, because we are continuously trying to maintain the peace. And now that's what I see the mission of the Philippines, the Philippine Coast Guard, the Philippine military, our fishermen, all of us. Is our basic fundamental mission here is to maintain the peace. And that is essentially what we discussed. And again, we will get the view of the Chinese president on what we can do to bring down the temperature, to not escalate the situation in the West Philippine Sea. And we will put all of these together so as we'll be able to strategize for the near future on what the Philippines' role will
will be, or what is the proper Philippines role in the West Philippine Sea. Habang Maganda yan mga utol, no? Kasi nga, yun nga, magkakaroon ng meeting si President Bongbong Marcos at President Xi Jinping tungkol sa issue natin sa West Philippine Sea. At sana naman, tuluyan ng masawata o marisolba itong issue natin sa China dito sa agawan ng teritoryo, mga utol. Pero syempre, ang inaasahan natin mga Pinoy dyan, syempre, tuluyan silang lumayas o lisanin nila ang ating mga teritoryo na pilit nilang inaagaw. Kasi kung ang mangyayari magbibigay tayo, 'di ba? Parang hindi rin naman, parang lugi naman, 'di ba mga utol? Anyway, aabangan pa rin natin kung anong magiging resulta ng kanilang magiging usapan ni President Xi Jinping ng China. At sana kung ano man magiging mapagkakasunduan ng ng presidente natin at ng presidente ng China, sana naman itong China ay tumupad, 'di ba? Dahil nag-uusap na sila kamakailan, dumayo pa ng Beijing si President Bongbong Marcos kung inyo pa natatandaan, pero wala pa rin naman nangyari doon sa West Philippine Sea, lalo lang lumala ang ginagawa ng China. Pero sana this time maging totoo na sa kanilang mga sinasabi etong China. O ano masasabi nyo dyan mga utol? Sana, di ba? Doon na umuwi doon sa diplomasya, sa peaceful na pakipag-usap. Okay? Tuloy muna natin. ang ginagawa ng bansa ang lahat ng pagsisikap upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon, binigyang diin ni Pangulong Marcos na patuloy na sinisikap ng Pilipinas na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon sa tulong ng Philippine Coast Guard, militar ng Pilipinas, at ng buong pamahalaan. Sinabi ni Pangulong Marcos na kukunin niya ang pananaw ni Pangulong Xi sa pagpupulong at tatalakayin kung ano ang maaring gawin para pababain ang tensyon, para hindi palakihin ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Sa pakikipagpulong ng Pangulo kay Harris, muling pinagtibay ng dalawang lider ang lakas ng alyansa ng Pilipinas at US, at inulit ang kanilang ibinahaging pangako na itaguyod ang mga internasyonal na alituntunin at pamantayan, kabilang ang South China Sea. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping, nakatakdang magpulong at talakayin ang issue sa West Philippine Sea ang pangunahing tatalakayin. Nangako ang Pilipinas at Estados Unidos na pabilisin ang pagpapatupad ng mga proyekto ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, ginawa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at US counterpart Lloyd Austin III, ang pangako sa kanilang pagpupulong sa Jakarta, Indonesia noong Miyerkules sa sideline ng ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. Napansin din ni Teodoro at Austin ang pag-usad ng mga proyekto ng EDCA sa bansa, kabilang ang pagkumpleto ng bagong inayos na runway sa Basa Air Bases sa Florida Blanca, Pampanga, na parehong pinakamalaking bilateral na proyektong militar ng dalawang bansa hanggang sa kasalukuyan. Ang mga kalihim ay binigyang diin ang kamakailang pag-unlad na ginawa ng dalawang bansa upang gawing makabago ang alyansa, pahusayin ang interoperability, at tugunan ang mga bago at umuusbong na mga banta. Sabi ng joint press statement nina Austin at Teodoro, tinanggap nila ang pag-unlad sa pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, kabilang ang kamakailang pagkumpleto ng $24 million na upgrade sa runway sa Basa Airbase, at nangako na pabilisin pa ang pagpapatupad ng EDCA. Dagdag nito, sa ngayon, may 9 na natukoy na EDCA sites sa buong bansa. Ang mga EDCA site na ito ay nasa loob ng mga base militar ng Pilipinas, kung saan pinapayagan ang mga puwersa ng US na umikot at mag-imbak ng mga kagamitan at supply ng depensa. Wow. Hinikayat naman ni Teka lang, bago tayo dumako dyan, ha? O yung mga utol, no? Kahit na, yun, eto, may meeting na. Nag-meet na, nagkausap na ang presidente ng China at ng US, President Joe Biden, tapos mag-uusap si President Bongbong Marcos at si President Xi Jinping. So malamang tapos na yung pag-uusap nila, hindi pa natin nalalaman kung anong mga detalye ng kanila na pag-uusapan, pero tungkol yun doon sa West Philippine Sea, sa dispute, sa usapin, no? Sa issue. Anyway, mga utol, kung ano man ang kanila mapag-uusapan, hindi pa rin nilalayo, gusto kong pala iparating sa inyo, hindi pa rin nilalayo ng Pilipinas at ng United States of America na may banta pa rin. So tuloy-tuloy pa rin yung EDCA sites, no? Yung Enhanced Cooperation Agreement ng Pilipinas at ng US. Okay? And para i-check natin yung naging usapin ni President Bongbong Marcos at ni Vice President Kamala Harris tungkol sa gagawin sa West Philippine Sea, ay dumako muna tayo dito. Okay? Ito mula to sa government.ph mismo, mga utol. Okay? New release. PBBM. Meeting with
U.S. Vice President Kamala Harris centered on West Philippine Sea. PH way forward to maintain peace. Okay? Peace pa din ang isinusulong ng ating pamahalaan. Mga utol, basahin lamang natin ng konti. Konti lang naman to. Kung may detalye dito tungkol sa kanilang pag-uusapan. President Ferdinand R. Marcos Jr. said his meeting with U.S. Vice President Kamala Harris centered on the Philippine assessment on the situation in the West Philippine Sea as the country is exerting all efforts to maintain peace in the region. Okay? Peace pa rin, kapayapaan pa rin dito sa ating rehiyon. We had a meeting with Vice President Kamala Harris before in the beginning of the APEC conference and she was very interested to know what our assessment was on the situation in the West Philippine Sea. And I just went through the narrative of what happened in the past few months. Okay? Sabi yan ni President Bongbong Marcos, we try to discuss some of the ways forward and I think that generally speaking, especially after my meeting with President Xi, which I'm going to have sometime today, after that, we will put together the ways forward. Okay? Sabi yan ng ating presidente, yung kaninang pahayag niya, no? President Marcos said he will get the view of President Xi during the meeting and discuss on what can be done to bring the temperature down, to not escalate the situation in the West Philippine Sea. And we, with President Xi, will put all these together, so as we'll be able to strategize for the near future on what the Philippine role will be on what is the proper Philippine role in the West Philippine Sea. Pero parang ano ako dito medyo syempre hindi pa naman nakadetalyado yung sinabi ng ating Pangulo, no? Pero hindi pa niya kasi alam ang kalalabasan ng kanilang pagiging usapin. So kung sila'y makakapunta sa pareho nilang magugustuhan na kasunduan, baka mauwi sa maayos na kasunduan. So pero kung ako tatanungin, kung ako presidente, kung hindi naman ako yung presidente, gusto ko, syempre ang hihilingin ko, umalis sila sa ating teritoryo. Ang China. Okay? During the president meeting with Harris, the two leaders reaffirmed the strength of the Philippine-U.S. alliance and reiterated their shared commitment to uphold international rules and norms, including in the South China Sea. Wednesday meeting was the fifth between the U.S. Vice President and Marcos. They meet previously when Harris visited Manila in November 2022. The Vice President hosting the President Marcos and Naval Observatory in May 2023, a bilateral meeting on the margins of East Asia Summit in Jakarta in 2023, and so on and so on. Okay mga utol, so patuloy namang pinag-uusapan yung issue natin with China. So pinatibay lamang nito ang alliance ng Pilipinas at ng United States. So kahit pa man anong kalabasan ng pagiging pag-uusap ng US-China, ng Pilipinas at China, tayo pa rin naman siguro ay maninindigan na ipaglaban ang ating teritoryo. Pero yun nga, gaya na sabi ko, magiging masaya lamang yung resulta niyan ng pag-uusap ni President Marcos, President Xi, kung papayag na ang China kung tuluyan ng lilisanin o bibitawan ang ating teritoryo o mga teritoryo ng Pilipinas. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, ituloy na muna natin. Ting Pangulong Rodrigo Duterte ang China at iba pang mga bansa na claimants sa ilang rehiyon ng West Philippine Sea na magkaroon ng diplomatikong kasunduan sa pamamagitan ng United Nations sa halip na patuloy itong mag-away-away. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Duterte na hindi solusyon ang tunggalian at hindi kailanman magiging mas magandang opsyon para malutas ang issue tungkol sa West Philippine Sea. Sinabi ni Duterte na palaging mayroong arbitration, kung saan maaring lutisin ang lahat ang usapin sa ibang mga bansa sa isang bargaining table. Dagdag pa niya, maaari nilang ibahagi o hatiin ang West Philippine Sea kung ito ay mabuti. Yeah, the suggestion of the recall of an ambassador is too abrupt and too harsh. Too harsh. That's the right word. Abrupt and too harsh, and it would do no good. In the end, it would pagkatapos nito mag-usap pa rin Yes, ma'am. So better to just initiate a diplomatic dito sa baba to start initiatives of and look for ways of finding the right contacts, the right people to talk
na para mapapag-usapan at maayos to. Sa isang nakaraang forum sa Singapore, binalaan ni Prime Minister Lee Hsien Loong ang mga Pilipino at tinanong kung sila ay kumpiyansa sa pagsali sa isang digmaan kung saan sila ay magiging battleground. Ginawa ni Lee ang pahayag bilang tugon sa mga katanungan tungkol sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sumang-ayon ang dating punong ehekutibo sa pahayag ng punong ministro ng Singapore. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea na inaangkin ng bansang China. Teka lang mga utol, gusto ko lang to linawin, no? Kung makakita nga ng common ground, common interest, so magkakasundo. Kung magkakasundo nga, dyan sa issue sa West Philippine Sea, sa pangaagaw ng teritoryo ng China, kung magkakasundo nga, di mabuti. Pero sana nga, doon sa kasunduan na hindi tayo lugi, na dapat, syempre mga Pinoy, hindi tayo papayag na kuhain nila, ibigay, paghatian. Parang ako mismo ayoko na paghatian, no? Pero yung anyway, ang hirap magkomento ng medyo kakaiba, pero yung kasi nakakainis dito. Yung mga pag-uusap na yan sa China, ilang beses naman nangyari. Iba pa rin naman yung ginagawa nila. Sana nga this time kapag katapos ng pag-uusap na President Marcos at President Xi Jinping ng China, sana tumupad sila. Sana doon sa mga agreement o mapagkakasundo nila kung ano man yun, sana tumupad sila. Maging totoo sila sa kanilang salita itong China. Kasi tayo tutupad, alam natin yon. So pero uulitin ko lamang, naniniwala pa rin ako sinasabi ni President Bongbong Marcos na hindi naman tayo papayag na ibigay sa kanila yung ating mga teritoryo. So anong masasabi nyo dyan? Gusto kong malaman ang inyong opinion. So aabangan natin mga i-comment ang inyong opinion at aabangan natin kung ano magiging resulta ng pag-uusap nito ni President Xi Jinping at ni President Bongbong Marcos tungkol sa issue sa West Philippine Sea at pag-uusapan natin yon. At aalamin natin, detalyan, magbibigay din ako ng insights, pero gusto ko pa rin malaman ang inyong opinion. Maraming salamat kay Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.